Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 41 anyos na lalaking PWD patay matapos mabundol ng motorsiklo at nagulungan pa ng kotse sa Santa Barbara, Pangasinan. Kabayong itinali sa likod ng tricycle habang bumibiyahe, nakuna ng video. Presyo ng rosas, pumalo na sa 100 piso ang kada piraso habang papalapit ang araw ng mga puso. At isang golden retriever nag-alakikay na fairy dog mother. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, posibleng maranasan na ngayong linggo ang unti-unting pagtaas ng temperatura ayon yan sa Pag-asa. Ang ilang residente naman hindi pa raw handa sa mainit na panahon. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, nararanasan ngayon ang transition period sa pagitan ng taglamig at tag-init na panahon. Kaya naman nagpaalala ang health authorities sa ating mga kababayan na ingatan ang kanilang sarili, partikular na sa mga sakit na maaaring makuha sa papalapit na tag-init. Posibleng maranasan ngayong linggo ang unti-unting pagtaas ng temperatura ayon sa Pag-asa. Mararamdaman daw ito hanggang Marso kung saan sisimulan na rin ang pagtatala ng heat index sa unang araw nito. Ang heat index ay tumutukoy sa nararamdamang init ng katawan na resulta ng kombinasyon ng aktwal na temperatura at nararanasang humidity. Ngayon na medyo nagbabago na ang ating temperatura sa ngayon, lalo-lalo na pumapasok na rin yung easterly wind flow, yan po yung nagbibigay ng maalinsangan na rin ng init, lalo-lalo pagdapsapit ng tanghali. Kabilang na sa tag-init ang buwan ng Marso, ngunit sa linggong ito hanggang sa ikatlong linggo ng Pebrero, asahan na raw ang pagtaas ng temperatura lalo na sa lowland regions. Within this week, asahan natin na medyo malaki ang pagbabago ang ating temperatura dahil dulot po ito ng nagkaroon na tayo ng yung ridge of high pressure dyan sa Eastern Pacific. Pero hindi pa raw handa ang ilan nating kapuso sa tag-init. Sana raw tumagal pa ang malamig na panahon. Malamig. Kagabi, malamig. Ganito na lang, sir. Mas okay yung medyo malamig, sir. Hindi nabibilag. Mararamdaman pa rin naman daw ang epekto ng northeast monsoon o amihan sa mga susunod na linggo. Ang dating 20 to 25 degrees Celsius na temperatura sa probinsya, ngayon ay naglalaro na sa 20 to 30 degrees Celsius. Chris, ayon sa Pag-asa, mararanasan pa rin naman ang epekto ng amihan o northeast monsoon dito sa Dagupan City, partikular na tuwing madaling araw at umaga. Samantala, Chris, magpapatuloy naman ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Shearline pa rin ang makaaapekto sa Visayas habang northeast monsoon o amihan naman sa Luzon. Sa iba pang bahagi ng bansa, posible naman ang localized thunderstorm. Sa datos ng Metro Weather, Chris, ay may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan sa northern at central Luzon, gaya ng Benguet, Isabela at Aurora. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Patay ang 41 anyos na lalaking PWD matapos na mabundol ng motorsiklo at magulungan pa ng kotse sa Santa Barbara, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. Naghihinagpis ang mag-anak na Galvan sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang kaanak na si Robert, 41 anyos, isang person with disability, matapos mabangga ng motor at magulungan pa ng kotse sa barangay Ventanilla, Santa Barbara, Pangasinan noong Miyerkules. Ayon sa pulisya, patawid ang biktima sa kalsada nang mabangga ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, parehong bumagsak sa kalsada ang biktima at ang rider. Pumalagta po yung yung pedestrian. Tama-tama na meron ding mabilis na sasakyan, mga ilang segundo, nagulungan.
tinakbuhan itong bumulagta na pedestrian. Ang masaklap, tinakbuhan daw ng driver ng kotse ang biktima. Sinubukan pa raw habulin ng ilang nakakita pero mabilis ang takbo ng sasakyan. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Maski na ikaw, maski sinong lalaki, pag nakita nila yung anak nilang ganun, iiyak ka. Pinipigilan ko sarili ko. Nakipag-ugnayan ang rider sa pamilya ng biktima at nagkasundong sasagutin lahat ang gastusin sa pagpapalibing sa biktima. They come to an agreement na i-settle na lang po nila. Ongoing po yung investigation namin at isa sa mga goal po natin dito is para ma-identify po yung isang kotse na yung pulang kotse na nakasagasa po rito sa dito sa biktima. Sa isinagawang backtracking ng PNP, kita ang pagdaan ng kotse sa Barangay Tulyao, Santa Barbara at Barangay Buad at Sinukalan Bridge sa Kalasyaw. Sasampahan ng kaukulang reklamo ang driver ng kotse. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pag-atake ng kawatan sa isang kumbento sa Aguilar, Pangasinan at pananalisi ng tricycle driver sa nakahintong SUV sa City of Ilagan, Isabela na hulikam. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Nahulikam ang pananalisin ng isang lalaki sa isang kumbento sa Aguilar, Pangasinan bandang 1:00 ng hapon noong Huwebes. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaki na nakasuot ng kulay orange na damit at palakad-lakad sa lugar. Hindi mapakali at sinusubukan na buksan ang pinto. Pasilip-silip sa loob hanggang sa ipinasok ang kamay sa bintana. May kinuha at saka umalis. Ayon sa kawani ng simbahan, mga kable ang tinangay ng kawatan. Hindi raw nila kilala ang lalaki pero may nakapansin na bumili pa raw ng kandila, nagtirik at nagdasal. Inireport sa Aguilar Police ang insidente para sa investigasyon. Nahulikam din ang pananalisin ng isang tricycle driver sa nakahintong SUV sa tapat ng isang tindahan sa Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela, hapon noong Pebrero 4. Ayon sa may-ari ng SUV, saglit lang siyang bumaba kaya hindi na raw niya nailak ang pinto ng kanyang sasakyan. Dito kumuha ng tiyempo ang tricycle driver at tinangay ang bag sa loob ng sasakyan. Naglalaman daw ang bag ng mahalagang cards, IDs at cellphone. Mabuti na lang daw at walang nakuhang malaking halaga ng pera ang suspect. Tinutugis na ng pulisya ang suspect. Wala ring plate at body number ang tricycle na gamit nito. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, pumanaw na si dating House Speaker Jose de Venecia Jr. Sa Facebook post ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, makikita ang larawan ng alkalde kasama ang dating speaker na may caption na Dagupan Mourns. Ipinagluluksa ng buong Dagupan ang pagpanaw ng dating mambabatas. Sa mensahe, ipinaabot din ng alkalde ang kanyang pakikiramay sa naulilang pamilya ni Speaker Joe. Mananatili raw na buhay ang pamana ni JDV sa bawat sulok ng lungsod. Dagdag pa sa mensahe ng alkalde, maraming salamat Speaker Joe. Dagupan will forever remember. Si JDV ay pinanganak sa Dagupan noong December 26, 1936. Nahalal siya bilang kinatawa na ika-4 na distrito ng Pangasinan ng 7 termino. 5 beses din siyang naging Speaker of the House. Sa isang pahayag, nagluluksa ang pamilya de Venecia sa pagpanaw ng isang mapagmahal na asawa, ama, lolo at padre de pamilya na ginugol ang mahigit 6 na dekada sa serbisyo publiko bilang isang mamamahayag, diplomatiko, negosyante, mambabatas at tagapagtanggol ng kapayapaan. Nagpapasalamat ang pamilya sa isang buhay na tumulong sa paghubog sa Republika ng Pilipinas. 12 million pesos na halaga ng refurbished gadgets na walang kaukulang dokumento nasabat sa Subic, Zambales. Nakatutok, Jewel Fernandez. Mahigit 12 milyong pisong halaga ng mga iligal na laptop at cellphone ang nasamsam ng PNP sa isang operasyon sa Subic Bay Freeport Zone noong Pebrero 5. Arestado sa operasyon ang 5 katao na sangkot sa iligal na bentahan ng mga refurbished na gadgets. Ayon sa pulisya, aabot sa 2,400 laptops ang nakumpiska. Umabot din sa mahigit 60 na mobile phones ang nasamsam. Itong subject warehouse na to ay nagbebenta ng mga refurbished laptops sa local market pati sa online platforms at a very low price without NTC certification and approval.
Base sa investigasyon, 4 na buwan nang minamanmanan ang operasyon ng mga sospek. Matapos makatanggap ng impormasyon na ibinibenta sa lokal na merkado ang mga refurbished laptop. Ang kanilang license ay for export, supposedly yung kanilang mga products. Ibig sabihin yung mga damaged na mga laptops or electronic gadgets mula sa ibang bansa, ini-import dito kapag nasa preferred zone, they enjoy tax exemptions and or privileges. Kinakahoy, yung mga maayos pa na pyesa nililipat hanggang sa mabuo sa isang pwede pang gamitin na laptop. Kaya yun nga ibinibenta sa merkado sa halagang 2,000 hanggang 5,000 piso. Sasampahan ng kaso ang mga naarestong suspect dahil sa paglabag sa Consumer Act of the Philippines, Unfair Competition at Ecological Solid Waste Management Act. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan sila ng pahayag. Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa isa pang suspect na Chinese national at umano'y may-ari ng pasilidad. Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nahulikam ang isang insidente ng pagtali sa kabayo sa isang umaandar na sasakyan. Nakuha na ng videong yan sa Lawag, Ilocos Norte. Kasabay ng pagandar ng tricycle ang pagtakbo ng kabayo na nakatali roon. Ayon sa Provincial Veterinary Office, hindi ito ang tamang paraan para mag-transport ng hayop. Lalo't idinaan ito sa isang kalsada na maraming sasakyan ang dumadaan. Commendable di kasi nga aramidan da. No, i-transport da lang ko madigi kabalyo from one place to another. Naspay ko mga sinakyan da di kabalyon and then sa as much as possible dun sa gilid. Timbog ang mag-asawa at kanilang anak sa search warrant operation ng otoridad sa Gonzaga, Cagayan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Turida. Arestado ang mag-asawa at kanilang 18 anyos na anak na lalaki sa bisa ng search warrant sa Purok 2, Barangay Kalayan, Gonzaga, Cagayan, madaling araw noong Sabado. Nakuha sa operasyon ng isang revolver cylinder ng caliber 38, mga bala at isang hand grenade. Nasamsam din sa operasyon ng iba't ibang drug paraphernalia. Nakadagdang sampahan ng patong-patong na reklamo ang 3 mag-anak na wala pang pahayag. Arestado ang 20 anyos na babaeng buntis sa bypass operation ng otoridad sa Purok 5, Barangay Masok, Bayambong, Nueva Vizcaya noong Huwebes. Kabuuang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos ang nakuha sa sospek. Nabawi rin ng otoridad sa sospek ang ginamit na budol money. Wala pang pahayag ang sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo. Timbog ang 33 anyos na drug den operator at 3 iba pa sa entrapment operation ng otoridad sa Kalye 11, Barangay Suizo, Tarlac City, gabi noong Biyernes. Nakuha sa operasyon ng 10 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 47,000 pesos. Nasa kustodiya ng otoridad ang mga naarestong sospek. Kasong paglabag sa RA 9165 ang kahaharapin ng mga sospek na wala pang pahayag. CJ Turida, 1 North Central Luzon. Presyo ng rosas, pumalo na sa 100 piso ang kada piraso habang papalapit ang araw ng mga puso. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Mula sa 50 piso na presyo ng kada piraso ng pulang rosas, pumalo na ito sa 90 hanggang 100 pesos ngayong araw. Posible pa rin na umabot sa 120 pesos per stem sa mismong araw ng mga puso. Ang puhunan sa Maynila, mga nasa 1.6 na. Okay. So, yung galing Baguio? Depende ang local. Local mga 1 plus lang din, 1, 2, ganun. No? Mataas na. Mataas na talaga. Mahirap ang supply ngayon. Doble na rin tinaas sa presyo ng iba pang klase ng bulaklak. Nasa 300 pesos na ang per bundle ng Radus, Chrysanthemum at Malaysian Mums. Nasa 120 hanggang 150 pesos naman ang per stem ng sunflower. 250 pesos naman ang per bundle ng aster at nasa 500 pesos ang kada stem ng stargazer. Problema ng mga negosyante ang kakaunting supply ng bulaklak.
Mapa local flowers mula sa Benguet at imported flowers na karaniwang inaangkat sa Maynila. Pero ang presyo mahal. Mataas talaga. Kanya-kanyang paraan ng mga mamimili para maging extra special ang ibibigay nilang regalo sa mga minamahal ngayong nalalapit na Valentine's Day. Mahal, kaya isa lang muna tapos iano na lang, money bouquet. Idagdag na lang para sayang kasi yung budget. Idagdag na lang sa pang money bouquet. Simula sa Huwebes, 24 oras lang bentahan ng mga bulaklak sa Mangaldan, Pangasinan. Paghahanda ito sa inaasahang dagsa ng mga mamimili ng bulaklak. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Cybercrime Investigation and Coordinating Center nagpaalalang mag-ingat sa love scammers na talamak ngayong papalapit ang Valentine's Day. Ang detalye sa report. Mga kapuso, masarap talagang mahalin at magmahal. Pero mag-ingat sa love scammers kung ayaw mong masaktan ng puso at mabutas ang bulsa. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, 15 na ang nag-report na nabiktima sila ng love scam nito lang Enero, kung kailan papalapit na ang Valentine's Day. Kaya paalala ng CICC, maging alisto sa red flags o karaniwang modus para maiwasan ng scammers. Una na riyan ang sad boy o sad girl. Idadaan ka sa paawa effect, pero pera lang talagang habol. Meron ding tinatawag na seducer. Man o woman of my dreams ang profile, pero poser naman pala. Hihingan ka ng private pictures at videos na kalaunay gagamiting pang-blackmail. Ingat din sa mga tinatawag na investors, kunwaring mga AFAM na alokay instant yaman. Next sa listahan ng red flag ang servicemen na nagpapanggap bilang uniformed personnel. May mga tinatawag din na escort na may pa-down payment bago makipagkita. At ang huli, ang red flag na slow burn. Playing the long game sa pagkuha ng iyong tiwala hanggang sa ipon mo na ang sunod na target niya. Mas high-tech na raw ang panloloko ng ilang scammers na gumagamit na rin ngayon ng AI-generated contents. Sabi pa ng CICC, i-video call ng matagal at paulit-ulit ang iyong special someone kung nakilala mo siya online. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasagip ng isang magsasaka ang nangihinang Philippine Hawk Eagle sa isang palayan sa barangay Suklayin, Baler, Aurora noong Sabado. Pansamantalang dinala ng magsasaka ang agila sa kanilang bahay saka ipinagbigay alam sa Municipal Environment and Natural Resources Office bago dinala sa DNR Office. Ayon sa ahensya, ipasusuri ang agila at kapag tiyak ng malusog at malakas ay saka ito pakakawalan sa kanyang natural habitat. Mga atletang pambato ng Dagupan City sa Region 1 Athletic Association Meet 2026, puspusa na ang pagsasanay. Sundan sa report. Bawat pitik ng raketa at liksi ng mga paa, makikita sa galaw ng mga atletang ito ang determinasyon na manalo sa nalalapit na Region 1 Athletic Association Meet 2026. Puspusan ng pagsasanay ng mga pambato sa badminton. Wala raw sinasayang na sandali ang mga atleta sa kanilang training. Excited na raw sila na makatunggali ang mga manlalaro mula sa iba pang probinsya at lungsod sa Rehiyon 1. Nakabahan kasi first time ko lang po. Excited at kinakabahan po. Kasi po malayo po yung pupuntahan at saka marami pong makakalaban na lalakas. Yung mag-champion po at makapasok ng palarong pambansa. 16 na badminton players mula high school at elementary ang sasabak sa R1AA sa Candon City na magsisimula sa April 5. Nitong February 2, nagsimula na ang pagpapatupad ng training matrix ng mga atleta na inaprubahan sa pamamagitan ng memorandum mula sa Schools Division Office ng Dagupan City. Layo nitong makapaghanda ang mga student-athlete sa darating na R1AA meet na hindi nakokompromiso ang kanilang pag-aaral. Actually po, yung pinili po naming training matrix po ay sinigurado po namin na on time po yung training. At kung meron man po silang mga miss activities, ma'am, ang ginagawa po, binibigyan po sila ng module. Start na kami ngayon, ma'am. Kasi nakikita naman namin na pursigido yung mga atleta natin sa badminton na manalo po sa R1AA. Nakasaad din sa kanilang training matrix na magsisimula ang whole day training ng lahat ng sports sa Marso. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kapatid ng Pinoy na bihag sa Ukraine na si Raymond Gumangan, nirecruit din daw upang maging mercenary sa Russia. Narito ang report. Tol, huwag ka nang tumuloy. Yan ang mga huling salitang sinabi ni Raymond Gumangan sa kanyang kapatid na si Ryan. Si Raymond na tubong Alcala, Pangasinan ay nagpunta sa Russia na naging sundalong nagipagdigma sa bansang Ukraine. Ngayon, bihag na siya ng mga puwersa ng Ukraine. Pag-aamin ni Ryan, isa raw siya sa mga nirecruit online ng isang banyagang pinangalanan niyang First. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa recruiter. 13 raw silang inalok ng trabaho sa Russia na may magandang sahod. Truck driver po yung apply ko doon, logistic. Tapos pagdating daw po doon, pipirma ng kontrata, may matatanggap na 300,000 pesos to 400,000 pesos Philippine money, sir. Tapos ang sahod ng buwan-buwan nasa 200 to 250,000. Palipad na sana papuntang Russia via Kuala Lumpur si Ryan kasama ang dalawang iba pang na-recruit noong October 2024 nang harangin sila ng immigration officer sa airport dahil sa kakulangan sa dokumento. Hindi na sila pinayagan na makaalis sa bansa. Nagbigay raw ng second option ang banyagang recruiter upang matuloy ang kanilang pagpunta sa Russia. Ngunit nagpasya silang huwag nang tumuloy nang makausap ni Ryan ang kanyang kuya Raymond. Ang instruction ni Perts, pupunta ng Zamboanga tapos magbabangka para makatawid ng ibang bansa, sir. Malaysia, sir. Sinabihan ako ng kapatid ko na, Tol, wag ka nang tumuloy kasi hindi mo kaya yung trabaho dito, sabi niya. Sa ngayon, hindi na niya nakakausap ang recruiter at umalis na umano ito sa kanilang group chat. Nagpaalala ang pamunuan ng Migrant Workers Office na maging mabusisi sa mga nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa. Pakikipag-usap lang via social media. Illegal recruitment po yun. Punta po dito sa office, magtatanong kung license ba yung agency, kung proper ba ng person na mag-recruit. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mahinang supply ng tubig mula sa irigasyon, problema ng ilang magsasaka sa Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Problema pa rin ng ilang magsasaka ang kakaunting supply ng patubig mula sa ilang irrigation canal sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang magsasaka napipilitang gumamit ng water pump upang mapatubigan ang kanilang sakahan. Hindi naman nasusunod yung binigyan nilang schedule. Dahil kung minsan hinaharang nila doon kahit schedule namin, hinaharang nila. Konti ang tubig. Nakikipag-ugnayan ng Mangaldan Municipal Agriculture Office sa National Irrigation Administration para matugunan ang problema ng ilang magsasaka. Nilinaw ng Agriculture Office na bagamat may ilang barangay na salat sa patubig, hindi ito makakaapekto sa produksyon ng palay sa bayan. Nasa 80% kasi ng mga tanim na palay ay malapit ng anihin. Base din sa validation ng ating mga kasama at ng ating opisina, nasa maturity stage na hindi na siya gaano makaka-apekto sa produksyon ng ating palay. Kabuang 1,350 na hectares ang taniman ng palay sa bayan. Mahigit 8,000 tons ng palay ang target na maani ngayong dry cropping season. Kampante ang Agriculture Office na mahihigitan o malalampasan pa ang target na ani ngayong cropping season. Itong dry cropping season 2025-2026, ma-attain natin yung target. Sasabi kong baka kasi nakapag-intervene tayo ng high quality seeds, mga hybrid rice seeds na siyang isang magiging dahilan bakit magiging mataas ang ating ani. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Isang golden retriever nag-alakikay na fairy dog mother at isang alagang aso na excited sa pag-uwi ng kanyang fur mom, kinagiliwan online. Silipin sa report. Walang make-up pero kikay na fairy dog mother ang atake ng isang golden retriever sa Caloocan City dahil sa fairy wings at iba't ibang accessories na suot nito. Nariyan ang makukulay na bracelet at necklace at may pink pang hair clips at hair highlights. Umiilaw pa ang palda at pakpak. Marunong pang mag-project si Oxygen. Ayon sa fur parent ni Oxygen, bata pa lamang ito ay sanay na itong mabihisan at masuotan ng pangkikay.
Walang paglagyan naman ng excitement ng isang Shih Tzu sa Santa Rosa City sa pagdating ng kanyang fur mom. Excited much si Bubbles pero parang hindi lamang siya ang natuwa. Bakas din kasi ang gigil sa boses ng kanyang fur mom. Ayon sa kanyang fur mom, sobrang excited daw talaga si Bubbles tuwing umuuwi sila. Kinaaliwan din ng netizens ang paraan ng pagsasalita ng amo ni Bubbles dahil tila nag-baby talk ito habang kausap ang kanyang alaga. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Chocolate bouquet, artificial flowers at iba pang Valentine's gift ideas mabenta na raw habang papalapit ang Valentine's Day. Naritong report. Mga kapuso, 4 days na lang, Valentine's Day na. Ngayong Valentine's Day, kanya-kanyang diskarte na ang ilan nating kapuso kung anong regalong ibibigay nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung tatanungin ng ating mga kapuso, ano kaya ang gusto nilang matanggap na regalo sa araw ng mga puso? Siguro po flower muna kasi since hindi po ako nakakatanggap masyado ng flower, kaya if may magbigay man, magiging masaya po ako. Kahit lang po, teddy bear. Bakit teddy bear? Kasi po, ayun, di nauubos, di nalalanta. Flowers po. Yung chocolate pot kasi po. Kasi yung flowers po kasi, maganda siyang i-display sa kwarto ko. Tapos yung chocolate po, masarap kainin pag binigyan ng jowa. Chocolates baka mo? Present dyan ang chocolate bouquet na nagkakahalaga ng 200 hanggang 500 pesos. Kung flowers naman ang pag-uusapan, patok din daw ang mga artificial flower bouquet. May satin flowers, Asian peony o yung mga gawa sa kahoy at fossilized flowers na gawa naman sa mga pinatuyong dahon. Kasi ma'am, yung mga artificial flowers, dried flowers, magtatagal din kasi yun ma'am eh. Tapos, halimbawa, break na sila, meron pa yung bulaklak. Yung maalala pa nila yung nagbigay kahit break na po sila. May mga budget-friendly rin na bouquet of flowers. Kung kakaiba naman ang hanap mo, pwede ang tulip na mukhang rabbit, flower pen at ang all-time favorite na mga keychain. Ilan lang yan sa mga ibinebenta sa Kalasyaw, Pangasinan. Mayroon ding dried flowers at mga bulaklak na yari sa kusot at corn husk. To my beautiful wife, this is for you. Advance Happy Valentine's. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.